May nagsasabi, anytime, pwede na bang buhayin yan? Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Yung Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. 8. Sinasabi niya kasi 180 degrees. may pagkakataong kanya namang Opo. nag-reverse unanimous. Naku, may nawang mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawang mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen. Opo, Ang magsasaka kuminsan nagiging mangingisda. okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang May variety na kayo ng palay namin. Hindi ka mag-isda ng Hito. hito, kaya dalag. para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan, lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng doon. Yes po. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Isang araw. Isang araw. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun Yung parang pagpasok mo, pag nakaano na yun, kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. Tignan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kaya ako na inumag yun. Kasi alam niyo, natalakay natin. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin na pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi... Anong naitama? Naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, pag-amin mo ng tama ngayon. Nang mali. Papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung 3 karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa'yo ng korte, unconstitutional. Yun lang ba? Dito lang talagang palagay ko bagsak ka na dyan. Pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Unang beses, wala kang pangalan, wala kang... Dalawa na. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin siya mga hinahanap ko meron siyang statement Meron statement ba dyan? Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, meron pa rin daw siyang makikita, Sen Nasa na ba yun? Ito, nasa page 3. Ayan. Ayan. Sa pagbibiripika niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalauna ay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na Sunday mayroong sa binanggit yung... Ito yung pero sa isang Facebook post. Yung isa Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung ano pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition of Agriculture. Ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung yung mga modified. Bioengineered. Kaya nga ang tanong ko, ang pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung 3 karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional.
violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, o pinag-uusapan lang talong. Biti tanong pa lang issue doon. Yung biti talong yan eh. Oho. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, yung constitutional right namin na ayaw kumain nun. Okay, so, sige palagay mo, nandun ang unconstitutional. Di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang. Para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, Opo. talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na Lalo sang makakalabas hihigpit dyan. po yung balisa sana yun, Sen. Hindi ka Opo. makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin noon ay Bukatot. Yan, bukatot. May gumagawa yung tansiyan eh. Sen, sa inyo pala, balisa sa Pampanga. Kapampangan yun eh. Opo, oo. Sana man lang mayroong makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Oho. Mukhang wala, Sen. Mukhang sa Kapampangan na lang tayo. Baka pero yun Pero nga. alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa, minsan yung tambulang na kung ano. Opo. Papasok yung ganun. Madaling pumasok, pero yung paglabas ang problema. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, Opo. hindi pumasok siya. O sige. Ay ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pa ngatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao eh. Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, anong tawag doon? Yung, nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko Okay, nandun ngayon na nga po yun eh. Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, Yan. Oho. meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila Oho. na kanilang dapat na Gawin. talagang huwag ipagwalang bahala. Oho. Alam na natin yun, sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipaggala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Oho. Huwag na huwag ninyong Kakainin yan. Opo. sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Yeah, Huwag kayong pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Dami pa kainin. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Inintriga yung babae. Oho. Yung babae naman, napaniwala. Yan, oho. Parang yung nangyayari, may pasya na yung Korte Suprema eh. Oho. Ang dami namang mga, hindi ko na masabing ahas, ang daming nag-iintriga. Mali yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito ang dami nila eh. Oho. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron din talata sa Biblia. Yung matandang ahas, sabi. Ay, oo, nako. ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae, Oho. wala sana problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga Gadgets. gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin mo, sa kabubulong nila, Nako, nasa lakas. may pasyan eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Di ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Oh. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Sino yung Siya naman, kung ano bubulong-bulong? kasi sinabi, Oho. kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Oho. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh? Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo. Huwag kang maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. Yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Oho. Yun po yung kauna-unahang under desire na natala sa Biblia.